At yun nga, good day mga bossing. Ang project ko ngayong araw ay repeater client po natin at ito po yung kanyang design na ipapagawa niya. Isang alibata tattoo po. Bali 1 month po yung pagitan ng pagbalik ng ating client. Bali itong design po niya ipapalagay po niya sa likod ng kanyang kamay at ito na po pala yung finished product mga bossing. Hindi ko na po siya pinol video kasi may mga client pa po akong susunod kaya sinartcut ko na po yung video natin. At kulay pula po yung request ng ating bossing na kulay na ipalagay kasi mahilig din po sa colored yung ating bossing kaya naman pula yung napili niyang ipalagay na ink dito sa alibata niya. Bali dito mga boss ay inaabot kami ng mga 30 minutes bago namin natapos tong tattoo ng ating bossing. At ito na po yung susunod natin client natin mga boss. Bali minimal tattoo lang po yung ipapalagay ng ating madam. At ito po yung kanyang design. Puro line po. Moon, sun, at star. Bali dito naman po niya balak ipalagay mga bossing. Sa likod din ng kanyang kamay. Yan, bali disinfect po muna natin yung paglalagyan ng tattoo bago po natin ilagay yung stencil para naman kapit na kapit at malinis po yung paglalagyan natin at hindi po tayo mahirapan sa pagpupunas. Kasi kapag hindi malinis at hindi na disinfect baka magka-infection o matagal gumaling. At ito na po pala yung finished product mga bossing. Simple lang po yung pinagawa ni madam. Total of 10 minutes. O di ba napaka-solid. O yan, bali natapos na po sila madam at ito na po yung susunod nating isa pang client, si madam. Bali minimal din po yung kanyang ipapalagay at sa kamay din po niya ipapalagay mga bossing. Bali dito syempre disinfect din natin yung tattoo ng ating madam, disinfect ulit para naman malinis at hindi mamantika at kumapit po agad yung stencil. Kaya po kasi hindi dinidisinfect yung mga pinaglalagyan ng tattoo ng ating mga bossing dahil kailangan po yan para malinis po siya at hindi po ma-infection. At may possible po na maborhan ka agad ng stencil kapag hindi mo siya nilinisan ng maayos. Kasi yung mga skin po natin may mga nakadikit na maliliit na dumi o alikabok na kailangan po talagang linisan. Kaya naman kailangan po talagang ma-disinfect at malinisan bago mo ilapat yung stencil. Bali dito mga boss ay gumamit ako ng 7RL. All the way na po yun kasi puro line lang naman tong ipinapagawa ng ating madam. Hindi na ako gumamit ng manipis na karayom kasi sobrang nipis po nun. May possible po na mahiwa po yung balat ng ating client. Pero syempre nasa tamang technique po yan. Hindi naman po porket manipis po yung ginagamit nating karayom ay may hiwa na po yung mga balat ng ating mga bossing. Pwede mo naman siyang babaan ng voltahe para hindi naman po siya magpunit. At syempre sa tamang timing na rin po yun sa pagtatato. Kasi meron naman mga karayom na makakapal tapos nilakasan mo yung voltahe ng machine mo, possible na maghiwa po yun. Kaya nasa tamang tansya rin po yun ng voltahe at timing po ng ating paglilinya. Kaya naman palagi po ako alalay sa paglilinya pag ganitong mga maninipis na mga pinapatato ng ating mga bossing o kaya minimalista to. Tsaka yung pinakamahirap dyan talaga yung bilog. Diyan po talaga ako nahihirapan. Kahit sino naman talaga, nahihirapan talaga kapag bilog na yung pinag-uusapan na nobody's perfect mga bossing. O, di ba? So, ito na po pala yung finished product mga bossing. A total of 20 minutes. O, di ba? Yun sa mga gusto magpatato mga boss. Ay, message naman po sa aking Facebook page at huwag niyo pong kalimutan na i-follow, i-like at i-share ang aking mga videos. Salamat.